Pagdating sa GAB3, third reading dito sa House of Representatives, pinawasan ng 5.4 billion ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. Ito na nga, Representative Ungab naglabas na ng mga ebidensya. Listahan ng mga perang ninakaw ni Saldico lumabas na. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Bulabog na nga ang ginagawang pagnanakaw ni Saldico nang maglabas ng listahan nitong si Ungab tungkol sa nangyayaring anomalya sa House of Representatives. Saldico nagtatago na at ayaw nang humarap sa publiko. Narito ang buong detalye. Leader Marcelino Libanan will now move to our next interpellator from the part of the independent Representative Isidro Ungab. You have the floor, sir. Thank you. Thank you, Madam Chair. I have a question to DPWH. Perhaps Secretary Vince could delegate this to one of his deputies, considering that bago pa siya nakaupo. My question is this. What happened, anong nangyari sa big ticket, high impact flood control projects that were funded by ODA? They were lodged under the Foreign Assisted Projects or FAPs. I think this was presented in the 2024 budget and 2025 budget. Can you give me an explanation or clarification on that? Kasi malaki to, malalaki to. I understand that the foreign creditors here are JICA, Asian Development Bank, World Bank, IBRD, Asian Infrastructure Investment Bank, Korea Economic Cooperation Development Fund, and the government of China. Pag na-approve na kasi yan, yung mahaba yung proseso. Very, very technical. Kompleto yan. Feasibility study, everything. Pumasa na ito sa DBCC, pumasa na sa Monetary Board, at saka meron ng sovereign guarantee. Anong nangyari? Please clarify, Your Honor. Mr. Chairman, Honorable Sid Ungab, if I may just ask Undersecretary Emil Sidain, who is in charge of our foreign assisted projects, to respond. Good morning, Madam Chair, Your Honors. Relative to the ODA or foreign funded projects, which are actually the high impact projects, this has been actually implemented, Madam Chair, Your Honors, in most of our yearly implementations since the past administrations until now. But it goes through the process of approval from the NEDA, previously with NEDA, passing through the ICC Technical Board, then once it goes up to ICC Cabinet Committee, all the way to the NEDA Board. And until now, Mr. Chair, all these flagship projects goes to the proper vetting of all the line agencies for review. With regards to flood control, most of these projects, especially the big ticket projects, goes also to the detailed master plan and feasibility studies before this can be submitted to the NEDA or the DepDep for proper review. And with this, Mr. Chair, once it goes to the approval, the lending institution, if this is actually with JICA, World Bank, ADB, or Korean Exim Bank, the appraisal mission has to come to the Philippines for a more rigid evaluations of the same. So, napakasinsinan po ang review, but isang importante po dito that we have to recognize, the NEDA ICC has to evaluate the projects
on a threshold that all projects that should be funded through foreign should go a threshold passing the 10% economic internal rate of return. Meaning if the IRR is low, there could be no ROI or impact to the government and to the public. So isa po yun din na tinitignan po ng ating mahal na Pangulo once it reached the EDC, the Executive Development Council, all these projects can really give a high boost to the economic development of the country. Now, Mr. Chair, with regards to the funding, we got actually funds as early as 2022, 23, a very minimal budget compared to the NEP that was actually foreseen for release. Bumaba pa po siya doon sa expected. And what is more worse, last year, 2024, we received a zero budget from the GAA. May dumating naman po ito, pero these are actually more on the unprogrammed budget. So meaning, wala po siya sa priority as to budgeting, and the unprogrammed normally comes out on the third and fourth quarter. So the effect for the insufficiency of funds or the lack of funds from the program line items of these flagship projects can eventually result into a slowdown of implementation, the suspension or delay also on the procurement kasi wala po katayong CAF for the certificate of ability of funds, so you cannot proceed with the bidding. And more worse, it can also generate a commitment fee because all loans are given a prescribed timeline, and this timeline, inclusive of the funding and as well as the component by project implementation, should be properly approved and implemented by the line agency, which is DPWS. So kung bitin po yung pondo, we always drag it to a more delay, more timelines that are necessary to complete the whole projects. So, yun po ang problema namin. That's why in the next year budget, we would like to get the most exact NEP as actually been proposed in the DPWH for 2026 po. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I would like to simplify what really happened. The transformation of those ODA-funded projects in 2024 and 2025. I have here the 4 books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA, 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan,
dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kung baka, no, superhighway, dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vince Dizon, I know you are a finance guy also. Sayang yung long-term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long-term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sid Ungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po, hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan. At pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po, talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Thank you. Yung dalawang question, kahit later nyo na lang sagutin. Thank you, thank you. The next interpellator from the majority, Honorable Adrian Amatong. Thank you very much, Mr. Chair. To Secretary Vince Dizon and to the entire DPWH organization, good morning. And thank you very much, Secretary, for accepting the challenge. It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms na isinusulong mo. We will support you as much as we can. Sana nga po ay umabot sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawala na ng yung mga tao natin kasi iniisip nila nawala na yung tiwala niya sa gobyerno. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip nagkapera na naman. So hopefully, ito pong mga points ko, number 1, gusto ko lang po sana lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money. Number 1,
lagi ko nirereklamo yung pag nagbabudget yung DPWH, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun, as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. Halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, DPWH bilang number 1 sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi ng mga constituents. Kaya lang, ang mas inuuna pa, yung sabi nga kanina, rock netting, yung widening, yung ano. Tapos kung titingnan yung sa kalsada ko, puting-puti yung national highway, pero yung papasok naman, wala halos na mga kalsada. Ang daming kulang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po natuwa ako at medyo may nabago ngayon. Yung favorite na flood control, medyo, so wag na munang flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi ko, okay to. Yung mga kailangan namin ng mga kalsada, kasi naman po, hindi naman, sa DA kasi, konti lang ang budget for farm to market roads. Kaya nga po, hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon nga siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay, kasi nga tinanggal yung flood control, di okay po. So sana po taon-taon ganon kung ano yung kailangan ng mga tao. Kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, hindi naman yan pera ng DPWH eh. Pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? I fully agree po, Congressman. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami po mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisimento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na simento eh. So yung iba, nagpapalit na ng simento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng taga DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa, di pwede ring baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yung gagi-gagi. No? At makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At yun po ang inutos po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also. But sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit paano ma-manage natin kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito nahuhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga position na nasa nandyan. Pero sana po kahit paano, halimbawa po sa amin, sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highway sa buong Mindanao halos, kami yung huling-huli. Ay maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo, samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan, so dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo,
Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naiintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perpekto, pero dapat naman po maging mas equitable, no, para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipigitin po natin, no, na i-minimize po ang subjectivity, ang discretion, para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary. I wish you well on behalf of my constituents. We hope you succeed because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, thank you. Next is from the minority, Senior Deputy Minority Leader Igay Eresi. Thank you, Madam Chair. Good morning sa DPWH family at sa ating bagong Secretary, Secretary Vince Dizon. I think there's no better choice than Secretary Vince Dizon. Sa pagkakakilala ko ay mabilis at maliwanag ang kaisipan. Parang napapanood kong cartoon character noon, parang si Speedy Gonzales. Kahit saan, he is everywhere. Kaya congratulations and good luck. Yung line of questioning ko ay para makatulong po sa inyo. Una, nasaan na po si Yusek Robert Bernardo? Sa pagkakaalam ko po, nung lumabas itong issue na ito, ay siya po yung supervising Yusek for many areas na questionable, like Mindoro and Bulacan. Ako po sinabihan ngayon na wala na po si Yusek Robert Bernardo sa organisasyon. Siya po umalis noong